Isa sa mga gusto nating pagtuunan ng pansin ay yung pagbaba ng backlog ng Immigration Canada dahil dito nakasalalay yung mga susunod na steps o yung susunod na mga aksyon na gagawin siyempre ng federal government sa pagpapapasok at sa pag-invite ng mas maraming tao kung kinakailangan at doon sa pag-freeze kung hindi kinakailangan o kinakailangan man, depende po, ano. So, nangangahulugan na napakahalaga na malaman din natin yung trend doon sa pagbaba ng backlog ng immigration o ng CIC doon sa kanilang mga tinatanggap, dinidisapprove, and so on. So, napakahalaga na malaman natin ito sapagkat marami sa mga kababayan natin ang naghihintay nakapila at kung minsan ang hindi natin alam ay nakapila tayo dahil marami pang mas nauna sa atin. Hindi po ba? Ganun naman po pag pumipila tayo. To make it more sense, tignan natin doon sa number ng kanilang, syempre, na kanilang datos, na kanilang data, na isinasaad doon yung trend ng pagbaba. Sabihin natin yung pagbaba kasi makita natin doon from 1 point something million magiging ano na lang siya, mas mababa na. At yun ang gusto nating makita. Lalong-lalo na sa mga kababayan natin na gusto talagang makarating dito sa Canada, ito dapat yung tinitignan nyo. Pero, hindi naman nangangahulugan na kung bumaba na yung tinatawag nating trend doon sa backlog ng Immigration Canada o ng CIC, ay tatanggap na sila ng tatanggap. Siyempre, depende pa rin po yan o nakasalalay pa rin po yan doon sa tinatawag nating kailangan ba sa economy ng Canada o hindi. No? Kailangan ba ng province o ng particular territory or province ng mga workers o hindi. So, depende pa rin po yan sa both provincial and the federal government. So, mag-uusap po yan. Ayon po sa CIZ News, IRCC reports continued reduction in immigration application backlog ni Carolyn Minks. The application backlog at Immigration, Refugees, and Citizenship Canada, or IRCC, has seen a steady decline in recent months. As of April 30, 2025, the department reported a total of number of 760,200 applications in its backlog. With the backlog standing at 779,900 just a month earlier, this represents a 2.53% reduction. So therefore po, there is a significant number ng pagbaba ngayon ng mga nakapila doon sa kanilang application, no? Doon sa pool ng application. So ibig sabihin, ganun pa rin karami yung kung ikaw ay bago dito sa ating channel at nagpaplano na makarating dito sa Canada o nakapila ka na, ganun pa rin karami yung ina-approve nila. Pero sabi natin, mapalad kung mas mapapadali yung papel mo ayon doon sa pangailangan ng employer mo o kaya naman ng province na gusto mong puntahan. So, depende pa rin po yan, ano? So, this is the 5th month in a row that the backlog has remained below 1 million applications and also the lowest backlog seen in the last 6 months. So, these are the detail, ano? So, mayroon po tayong month, immigration backlog, and then change relative to preceding month. So, nung pong November 2024, maalala po na may vlog po tayo about this na 1.006 million or negative 4.70 ang kanilang backlog. December 2024 po ay meron po silang 942,000 plus o 6.38%. Noong pong January, meron po silang 2025, meron po silang 891,100 na negative of 5.33%. Noong pong February 2025, meron po silang 821,200 or 7.95%. At noong March 2025, 779,900 or negative 5.0%. At noong naman pong April 2025, meron na lang pong 760,200 applications or immigration backlog or negative 2.53%. So therefore, as of April 30, the total application inventory stood at 2 million something, whereas last month, the inventory contained 1.9 million, which means there were between 65,100 additional applications in the inventory by April's end. So although that was last April pa, makita natin yung trend ng pagbaba from 5%
naging 2 point something % na lang. So, ibig sabihin nito, maganda yung ginagawa ng Immigration Canada para mapabilis yung pag-approve ng mga nandito sa Canada, outside Canada, or new application. So, ibig sabihin po nito na kung ano man yung ginagawa ng Canada sa kasalukuyan ay napakabilis, no? Mabilis yung trend ng pagbabago. So, ano po ang ibig sabihin to? Sa may nagsasabi, ginagamitan ng AI yan. Pero, tignan natin kung may AI ngang ginagamit. So, siguro naman napaka-sophisticated ng pag-approve dito dahil although sinasabi natin ay online yung application at yung iba nga sinasabi ng mga ibang kababayan natin, nag-apply ako, kompleto naman ako na-reject ako, kaya naman ay binalik sa akin yung application ko. So maraming dahilan kung bakit na-reject or so whatsoever, pero hindi pinapalitan ng tao yung pag-approve, no? Meron lamang silang tool na ginagamit, but I doubt if it is AI or artificial intelligence sa pag-approve o kaya naman doon sa paghahanap o kaya naman pagko-consider ng papel. So, hindi natin alam, no? But ang nakikita natin dito, gumagamit sila ng tool, no, para mapabilis yung kanilang pag-approve. But it doesn't mean na AI agad. Na tulad ng sinasabi ng ilan na kumbaga hinahayaan na lang nila yung computer na kumbaga mag-check ng mga papers and everything. So, sa tingin ko hindi. Kasi nga po, kung matatandaan ninyo, nag-hire ng mas maraming tauhan ang IRCC para nang sa ganun ay mas mapabilis yung gawain, no? Pero, natural, gagamit sila ng tools. Katulad ng po ng pag-garden yan, no? Sa pag-garden, kailangan natin ng garden tools para makapag-garden tayo. Ganon din po sila. Kailangan nilang tools at makikita natin, titignan natin mamaya kung ano ba yung ginagawa nila, kung bakit ganito kabilis sa kasalukuyan from December up to ngayon na nga, ngayong April hanggang May, no? At ngayon wala pa dahil siyempre hihintayin pa natin yung datos nun. So how is IRCC reducing backlog? Ito na po, ano? The Immigration Department continues to chip away at its application backlog. Some factors that may contribute to their recent success are detailed below. Meron po tayong dahilan. So, IRCC has been making use of the advanced analytics and automation techniques implemented late last year, 2024. These technologies haven't replaced human application evaluation, but rather are helping immigration officers with tasks such as application sorting, identifying complex cases, and summarizing informations. So several immigration programs or pilots have caps with restrict inflow of applications, such as in the case of with the recent 2025 study permit cap na meron lang pong 550 plus thousand applications that has been implemented, or the 5,500 application cap for home care worker pilots, the open for a very brief period earlier this year. So additionally, in 2025-2027 Immigration Levels Plan unveiled by the federal government in October 2024 reduces permanent residency targets over the next 3 years. So yun naman pala, no? Hindi naman nangangahulugan na ginagamitan nila ito ng AI. So nakatutulong lang, sabi nga binanggit dyan, sorting, identifying mga cases na kung saan. Alam po ninyo, pag nag-fill up po tayo ng mga IMM forms, ano? So, finifill upan natin at tinitignan natin yung mga details doon. Kapag itinap na po natin yan, automatically pumapasok sa data ng PDF, and then pag i-apply po natin yan, automatically papasok din sa data nila. So, ganun po ang ibig sabihin. So, ginagamit lang nila yung mga tools na yun para mas mapadali yung kanilang gawain, but it doesn't mean na yun ng machine o yun ng tools nila ang magdidesisyon kung ikaw ba ay approve or not. But, helping factor ito, kumbaga helping hands din ito para mas mapabilis nila yung identification ng mga, o kaya naman doon sa pag-aanalisa ng mga data kung kailan pasok ba o hindi, no? So, tao pa rin na magde-decide if you are approved or not. So, kumbaga katulong lang nila ito. So, nangangahulugan ngayon na lumayo tayo dun sa kaisipan na medyo ginagamitan ng artificial intelligence yung application ninyo. So, ang nagde-decide pa rin, sabi nga natin, ay tao, no? So, ang sabi nila ay gumagamit ng iba't ibang mas sophisticated na mga data or kaya naman analysis, computer, something, blah, blah. Hindi ko na alam kung ano ibig sabihin sa computer world yan. But, nangangahulugan lang dito na effective yung kanilang ginagawa ng mga program. So,
yung tools nila. Pangalawa, yung paglalagay ng cap o yung tinatawag nating paglilimit ng mga tao na papasok dito sa Canada ay masasabi natin nakatulong talaga ng malaki, no? Although, kumbaga sa mga applicants naman na kababayan natin o kaya sa ibang nasyon ay medyo parang pahirap naman ito, parang gano'n, ano? Pero sabi nga natin, sana nga mas mapabilis yung kanilang re-repaso ng iba't ibang program at makatulong itong pagbaba pa ng mga backlogs para na sa ganun ay makapag-desisyon sila na mas mabilis kung mag-a-apply kayo sa mga susunod na panahon dito sa Canada, no? So, ganun lang. So, pag-aralan lang natin na mabuti yung trend o galaw ng pagdami o paglaki ng application sa katawag nating backlog. So, sana nga 500,000, kalahating milyon na lang ito, hopefully ay mas mabawasan na sa mga susunod na panahon. Sana matapos ang taon na ito na 100,000 na lang o kaya naman 50,000 na lang, something like that. Para na sa ganun ay yung mga kababayan natin naman na matagal na nakapila ay makapasok naman na, no? So, yun ang ating panalangin. At lalong-lalo na yung mga kababayan natin na qualified naman talaga to enter here in Canada. So, sana nakatulong yung ating pag-uusap ngayon sa inyong application kung kayo nandito na, nagpaplano, o kaya naman may mga kamag-anak kayo na nag-a-apply papunta dito sa Canada. So, maraming salamat po at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Sa muli po, paalam.